Nagdiwang din ng Araw ng Kalayaan ang mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kabilang narito ang OFWs sa Shanghai at Beijing, China. Pagtitiyak ng ating embahada at konsulado roon, patuloy nilang susuportahan ang ating mga kababayan para mas bumuti pa ang kanilang kalagayan. Ang update dyan, ihahatid sa sentro ng balita ni PTV stringer Mela Lesmoras. Mela? Yes, Jules, maligayang araw ng kalayaan. Sunod-sunod nga ang mga aktibidad para sa mahalagang okasyong ito dito sa China. Ang mga kababayan nating OFW nakilahok din sa mga pagtitipon. Sama-samang umawit ng lupang hinirang ang mga opisyal ng gobyerno at mga overseas Filipino workers sa tanggapan ng Philippine Consulate General sa Shanghai, China bilang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. May kantahan, sayawan, at fashion show pa na sinundan din ng salo-salo. Pinangunahan ni Consul General Micah Fisher ang pagtitipon. Actually, yung Independence Day namin, we claim the whole month of June, Independence Month. So it's very important to remember, to stop, remember, even while we're working, how far we have come as a nation and how much more we can do. Isa sa mga nakilahok sa selebrasyon, si Jensen Moreno, isang OFW at sikat na artist sa China. My talent became the key to my success, and I hope that the future generation will be inspired by whatever I did here in China. Bago yan, una na rin nagdiwang ng Araw ng Kalayaan ang Philippine Embassy in China sa Beijing, kung saan ipinalabas din ang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Philippine Ambassador to China Jaime Flor Cruz, mahalaga ang pagkakaisa at sama-samang pagsisikap ng mga Pilipino para mapanatili ang kalayaan ng Pilipinas. Ngayong Hunyo, ipinagdiriwang din ang anibersaryo ng pagkakatatag ng diplomatikong relasyon ng Pilipinas at China. Umaasa si Flor Cruz na mas bubuti pa ang samahan ng dalawang bansa, lalo pat maraming Pilipino ang makikinabang dito. Marami sa mga Pilipino dito sa China ay nakakuha ng magandang trabaho, magandang relasyon sa kanilang pinagtatrabahuhan at maganda ang imahe ng mga Pilipino dito sa China. Kaya ang nais ko ay ipagdiwang at iwagayway ng mga Pilipino sa China ang ating bandila. Kaugnay niyan, kamakailan lang, bumida ang iba't ibang produkto at kulturang Pinoy sa Asian Cultural Exhibition sa Beijing Foreign Studies University. Sa idinaos namang China-Philippines Youth Dialogue, masaya ring ibinahagi ng ilang Filipino at Chinese students ang pag-aaral nila ng wika ng isa't isa para mapalakas pa ang samahan ng dalawang bansa. Jules, kapwa nga tiniyak naman ng ating embahada at konsulado rito na patuloy ang gagawin nilang pagtutok at pagtulong sa ating mga kababayan para nga mas maabot pa nila yung kanilang mga pangarap dito sa ibang bansa. Jules? Mela, bukod ba sa mga nabanggit mo, may inaasahan pa tayong mga Independence Day events dyan sa lokasyon dyan sa may Shanghai? Nako, Jules, dito nga sa Philippine Consulate General sa Shanghai, China, mamayang gabi ay magkakaroon pa ng adobo cook-off kung saan may mga OFW tayong maglalaban-laban at kung sino yung pinaka-creative at pinaka-masarap na adobo, yun yung mananalo. At Jules, ito ang premyo, round-trip ticket sa Maynila. So talagang excited ay ating mga kababayan dahil magkakaroon sila ng pagkakataong makauwi dyan sa atin sa Pilipinas ng libre. Jules? Maraming salamat at Happy Independence Day sa iyo, Mela Lesmoras.